Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. nag-aalok ng pautang sa mga miyembro ng SSS. Ano ba yan? Trabaho pa ba ng presidente yan? Mag-announce ng loan sa SSS. Ano ba? Wala na, desperado na talaga. Wala na silang maisip na i-announce na mabuti. Wala nang ibang magandang nangyayari sa administrasyong ito. Kaya pati presidente taga-alok na pautang. Nag-alok si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng emergency loan para sa mga kwalipikadong miyembro ng Social Security System bilang tulong pinansyal sa gitna ng deklarasyon ng State of National Calamity sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang inaalok na pautang ay may 7% interest kada taon at may 6 na buwang moratorium o pansamantalang palugit bago magsimula ang pagbabayad. Sabi niya, maganda po ito. Kasi imbes na pupunta pa kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay mayroon na kayong magagamit at babayaran lang ay 7% interest lamang. Biyo, first time in history, mayroong presidente nag-aalok pa utang sa mga oh my. Tingnan natin ang reaksyon ng mga tao. 7,200 ang nag-react. 5,500 ang tumatawa. 927 ang galit. 649 lang ang nag-like sa kanyang ahente. Ahente ng pautang. Grabe, oy. Tingnan natin comments. Only in the Philippines. Talagang sipag niya talaga, no? Gusto niyang pagsilbihan ang taong bayan, kaya kahit itong mga malilit na bagay, ginagawa niya na. Bilib ako sa Pangulo nating masipag talaga. Dedikado sa kanyang trabaho. Except lang sa korupsyon na talamak sa kanyang administrasyon. Ito Renato Aguilera, para marami na naman silang makuha. Arafat Azom, if 100k, 7,000k a year, 19 pesos per day. Malaki-laki rin yung 7%. Dennis Abraksu. Kaya kala niya pera niya yung SSS na ipapautang. Natural, ipapautang nyo yan kasi pera ng taong bayan niya. Ginagawa na ng negosyo ng gobyerno yan. Correct. Members contribution yan eh. Hindi niya pera. Tapos, bakit pagmamayabang pa niya na maganda yan, nakakatulong yan? Talagang bumababa na siya ng gusto. Desperado. Chamberlain, noon pa nagpapautang ang SSS sa mga members even before you. Correct. Ako, dahil GSIS man kami, kay government employee, minsan ko lang nasubukang umutang sa GSIS. That was 1995. Nag-schooling ako, advanced infantry, wala akong magastos. So umutang ako, mga 10,000 ata ang aking nautang. Ayun, nakatulong din. Kasi magastos mag-schooling. So, baka nakakalimutan ng ating presidente na matagal nang ginagawa ng SSS yung nagpapautang sa membro at nakakatulong naman. Bakit kailangan pang presidente ang mag-announce? No? Mababa lang ang interest. 7%. Sige na, pwede na kayong mangutang dyan.
may post si Kipi Chuman siguro or si Joey Di Bebre na kung mismong loan o mag-utang sa SSS ay i-announce mo na achievement mo, ibig sabihin walang-wala ka na talaga. Wala na kasing maganda. Ano pang magandang nangyayari sa ating bansa? O, except lang yung Bocana Bridge sa Davao. Maganda yun dahil legacy project daw niya yun. Kaya inangkin niya kagad. Tapos pumalpak pa siya dahil I don't know, nag-aapura na maging look good siya sa mata ng taong bayan. Nag-announce December 15, opening na yan. Yung pala, ang dami pang kulang. Kaya later on, ang DPWH nag-announce na lang na hindi matutuloy ang opening. Bakit? Marami pang kulang. Kaya, naawa na ako sa presidente. Yung, anong tawag yun? Accomplishment hungry. Kasi alam niya, bulusok ang kanyang trust rating. Alam niya, halos wala nang kakaunti nang nagtitiwala sa kanya. Gusto niyang patasin. Kaya anything, pwede niyang gawin ngayon para lang pogi points ba kung tawagin. Ayan, opening tayo. December 15, one of our legacy projects in Davao. Sige na lang, pabayaan mo na lang, angkinin na lang niya. Kasi ganyan talaga yung walang masyadong nagagawa, naghahanap ng maangkin na legacy project. Kaya lang, nakakaya dahil siya mismo, presidente, nag-announce December 15 opening, sa totoo pala, DPWH kinansela kasi hindi talaga pwede. Yung safety ng mga commuters delikado. Kaya nagreklamo si Mayor Baste, bahala kayo. Sabi niya, kung i-open nyo lang yan. Basta wag nyo kaming sisihin. Davao LGU. Yun, hindi tinuloy. So, napahiya sila. Ano pang kapahiya nila? Yung green taxi, yung electric vehicle na mga taxi na biglang nag-operate sa Davao and Cebu. Approved ng national government. Kaya lang, wala man lang pasintabi, wala man lang coordination sa LGU. Di ba? Pambabastos yun. Yan. Kaya, walang magandang nangyari sa gobyerno. Kaya, pagpapautang na lang ng SSS, yun na lang pwede nilang gawin. Naging ahente tuloy ang Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Oh, nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So, kuha na kayo ang sulod ni nanay. So, kung maulan, tulo na gyud oh. Tulo na gyud. So, tulo na gyud kayo ang kuha ni nanay. Ang balay. So, gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay So, si nanay mo na siyang yung balay nga tuluan na kaayo. So, gipangsapahan na lang gyud. So, nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So, nay, unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil ni aning hinabang masin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani, tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. Oh, so, tuluan gyud mo nay. So, pila na imong edad nay? 54 So, 54 na ka na kay mga anak nay? nga anak. So, nag-eskwela pa yung mga anak or... Nag-eskwela pa karon. So, si nanay, nag-eskwela pa daw yung anak. So, Na ako'y high school. so na siya high school. So, asa imong bananay? Nagtrabaho akong bana. So, kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan putsin na ilisdang gyud ang among atop dili nami tuluan.
dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud mi. Busa ang among atop kun wala mi natagan ginabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gid mo tuluan nay. permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.